Maraming salamat sa palakpak, middle of the week, araw po ng Miyerkules. Magandang hapon, sabi nga ni ka-partner Eileen. Kumusta kayo mga kapatok? Sana huy, okay lang kayo, past 1 o'clock na, so dapat tapos na yung lunch natin, back to work tayo. And for today, very special ang ating guest na ipakikilala maya-maya. Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan ang kanyang business. By the way, kung kayo po ay nakasubaybay sa aming Patok page, alam niyo na more or less kung ano ang aming pag-uusapan ngayon pong araw na ito ng Wednesday. But before that, ka-partner Eileen, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programang Patok. At ang tawag namin ngayon, simula ngayon, mga kapatok. Mga kapatok. Diba? Mga kapatok dyan, mga patokers natin na nakikinig dahil nag-aabang kung ano ang ating ihahain sa kanila, kapartner Tony, na mga tips at saka kung anong mga negosyong inain ngayon, mga produkto at mga brands na pwede talaga nilang gawing business, kapartner Tony. Yan. Speaking of business ng ating bisita, yes. Very lucky na bago tayo mag-start, natikman ko. Ay, oo, ako rin. Natikman ko. Sobrang sarap. Actually, kasama ko si Direk at saka si Ma'am Lorraine. Nagkakaisa kami parang nag-review kami nung pagkain ng bisita natin. Yes. At nagkakaisa kami na, mamaya, masarap. Basta yun lang muna ang atin hong masasabi. Yes. Masarap, sulit. Yes, at abangan nila at kikilalanin nila kung sino ang ating magiging guest. Although yung iba na talagang follower ng The Patok ay alam na nila kung sino yung ating isasalang mamaya sa ating interview tungkol sa kanyang journey mula sa pag-uumpisa ng kanyang negosyo. Pero ngayon, kapartner, magbibigay muna kami ng mga Christmas tips. Di ba? Kasi malapit na ang Kapaskuhan, bare months na. So magbibigay kami sa inyo ng idea kung paano nyo mabili yung gusto nyo bilhin ngayong Kapaskuhan. Yes. So, siguro, yan ho yung isa sa mga i-consider po ninyo at lagi kami maghahatid sa inyo ng ilang mga tips na makakatulong for your preparation for this holiday season. And ano ba yung mga dapat na maging paghahanda ng ating mga kababayan, kapartner Eileen? Yes. So ngayon kasi Paskong-Pasko na mga kapartner, bare months na, meron tayong 10 tipid tips para sa masayang Pasko ng lahat. Ayan. So unang-una, alamin kung magkano ang expenses mo last year. Bakit kailangan alamin ito, kapartner Tony? Para makapag-adjust ka. Yes, baka last year masyadong bongga yung iyong naging preparation and although pandemic last year medyo parang hindi natin na-celebrate ng maganda ng masaya yung Pasko dahil limitado yung movement natin. At i-review yung mga lista mo last year upang malaman mo kung kaya ba sa budget mo, same budget last year o ngayon. Kung malaki yung kita mo ngayon, abay medyo mas malaki-laki rin yung ma-set aside mong budget pang regalo o ano mang ibibilhin mo ngayong Pasko. Tama. Ayan. So, mahalaga po yung budget. Tama yung sinabi ni ka-partner Eileen. Kung medyo maganda ang pasok ng mga blessings ninyo for this year dahil sa nagbabalik na sa normal ang ating pagkilos. Yes. Bagamat may COVID pa pero hindi na siya yung as national emergency. Yes, tama. So budget importante ho. So ano ba ang pangalawa, kapartner dapat? Tony. Yung pangalawa tama kasi yun, maglaan daw ng tamang budget. Ayan. Tama. So dapat ngayon pa lang, bare months, iniisip nyo na kung magkano lang talaga yung ilalaan yung budget para hindi kayo ma-overspending. Ayan, di ba? So ito pang Christmas gift sa mga mga inaanak. Ito sa mga anak, sa mga lolo, lola o mga kamag-anak. Ayan na. Ito pang Christmas party ng pamilya. Di po ba, kapartner Tony? So kapag may lista kayo niyan, alam niyo niyan kung ano yung expenses niyo niyan sa mga activities na ganon. So mapaghahandaan natin ng maayos yung ating mga very true. So alam naman natin sino ba yung mga bibigyan natin ng regalo. Kaya nga importante na meron tayong shopping and gift
list na tinatawag. Ayan, itong listahan talaga importante. Importante yung listahan sa pagpasok ng pera, listahan sa mga expenses, at listahan rin kung sino yung bibigyan yung bibilhin ng mga regalo. Ayan. Ayan. Baka masali sa listahan yung pagbili ng bahay, kotse, hindi siguro. Hindi. Pero kung maglilista kayo, wag niyo kalimutan kami ni ka-partner Aileen na isama niyo doon sa inyong listahan. Yes. And number 4 tips. Mag-save daw tayo ng maaga. Ibig sabihin, simula pa lang ng taon, parang whole year, meron tayong iniipon para doon sa ating mga pangangailangan this Christmas. Oy, may tips ako dito. Kasi yung sa pag-iipon, minsan, bakit kaya kapag nilalagay mo na sa alkansiya, binabasag mo na agad. So, dapat hindi tayo maglaan ng alkansya na madaling basagin, ka-partner Tony. So, ano kaya yung mga alkansya na hindi madaling basagin? Lata. Hindi nga mababasag, pero pwede naman siyang butasin. Hindi, kasi ang sabi nga nila... Disiplina. Yes, yung, di ba, remember kahapon yung sabi nga yung guest natin. So, once na nag-save kayo, wag niyong isipin na meron kayong itinabing pera. Kumbaga, kalimutan nyo yun. Basta tuloy lang po kayo. Kasi pag ang inisip nyo na, ay, meron akong pera doon na pwede kong dukutin dyan. Ay, talagang matitem kayo na bubuksan ko na or kukunin ko na yung laman. Unlike kung kalilimutan nyo, lagay lang kayo ng lagay at tuloy lang ang buhay, ang pag-iipon. Hindi kayo matitempt na kunin yung inyong inipon. Yan. Okay. So, take it from Kuya Tony or ka-partner Tony. Yes. And then, pang-5, mamili daw ng maaga. Ano naman advantage kung maaga mamili? Hindi yung malapit ng Pasko. Pagka kasi maaga kang namimili, ang unang-unang naiiwasan mo dyan, yung siksikan. Di ba, nakakapili ka ng mga tamang items na gusto mong bilhin, gusto mong irigalo. So, sabi nga, ang mga tao kasi, yung iba talaga hindi maiwasan. Gustuhin man nila na mamili ng maaga, kaya lang yung kanilang inaasahan, usually pag malapit na yung Pasko dumarating, kaya wala silang time na mamili ng maaga dahil yung kanilang 13th month or yung kanilang mga inaasahang blessings, pagka malapit na yung Pasko. Pero kung may kakayahan naman kayo na mamili ng maaga, do it. Ayan. Okay, number 6 mga kapartner at mga kapatok ay ang magluto daw ng mga healthy foods. Siyempre kung magluluto ka ng mga healthy foods, health is wealth. So, after Christmas, di ka magkakaroon ng samot-saring mga sakit, ka-partner Tony. So, kahit na bare months, ang daming mga kainan, mga handaan. So, be careful sa pagkain. Dapat mga healthy food. Yes, in moderation at yung sabi mo nga, healthy food. Okay. Pero lahat naman yan healthy, mga kapatid. Basta moderate lang. Tama ka, ka-partner Tony. So, lahat, gulay, karne, ano pa, kailangan din natin, katawan natin yan. Okay. Ang next tip natin na ibibigay po, isi-share po sa inyo, since bahagi na ng ating preparation pagka-Pasko, yung mga Christmas decorations na talagang iba, bumibili pa talaga. Pero baka pwede kayong gumawa para sa inyong sarili. Yung DIY kung tawagin. Do it yourself. Yung mga decoration na po pwede, or i-recycle. Kaya nga ang sinasabi nila na bumili ka ngayon, so itago mo ng maganda para magagamit mo pa sa mga susunod pang mga Pasko. And of course, kung tanong nila ay hindi nila kayang gawin, merong mga online tutorials. Manood lang kayo sa YouTube how to do it, paano gumawa ng mga palamuti dyan sa inyong tahanan during Christmas. Abay, madali lang gawin. Basta't pag-aralan nyo lang. Self-learning through online lessons. Tama. Okay, what else? Ayan, meron pa, pang-8. Abang-abang naman dyan ng mga sale. Mahilig ang mga Pilipino sa mga sales, mga promo. Maka-discount tayo. Di ba, na-discuss natin ito ka-partner Tori kahapon, na kapag malapit na ang Pasko, naglalabasan ng mga promo at mga sale ng mga items. Kaya, kailangan natin may pera tayo. Para makapamili kayo dun sa mga sale na usong-uso. Okay. Yes. Sabi nga, ibenta raw yung mga hindi na ginagamit na mga bagay sa bahay. Wag naman yung junk na talaga. Kumbaga, marami ho kasi tayo na mga pwede pang gamitin, ayaw na lang natin. So, lahat yan ay pwede ho nating maibenta. 'Di ba? Usong-uso yung mga naglalagay ng
ng lamesa sa kanilang Tama harapan. na. Ito yung tinatawag na ibinebenta. garage sale. Yes. Yan, nilalabas mo lang yung mga gamit mo na Oo. ginagamit mo noon, subalit ito yung sobrang-sobra na. Mm. Kaya yung mga excess baggage dyan, ibenta na natin para magkaroon tayo ng budget para sa ipamimigay. Luluwag nating na mga yung regalo. inyong mga Yes. closet, yung inyong mga aparador, meron pa kayong pera na pwede nyong idagdag dun sa inyong expenses for this At holiday magiging season. bago pa yung kagamitan mo, di ba? Kasi Tama. papalitan mo na yon. Mm-mm. Number 10, maghanap ng racket. Oy, ito na. Maghanap ng racket. Ito, ang ibig sabihin nito is dumiskarte po kayo Mm-mm. ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayan, para magkaroon kayo ng extra budget. At of course, maganda rin ngayon magnegosyo. Kapartner Tony. Ay, sinabi Naku, mo. ang daming pwedeng pagkakitaan panahon ng Bear Months, mga kapartner. Opo, marami ho kasing mga business na sabi nga perfect na simulan nyo pagka ho ganitong holiday season. Yes. So, Tawag madiskarte lang ho kayo. Meron Extra kayong, work, mag-freelance ka, home-based job, ang dami na ngayon, Yes. online na Online lang, kapartner selling. Tony. Oo. Mhm. Yan po So, ilan lamang sa mga po pwede ho ninyong i-consider na paraan para ho kayo makatipid for this holiday season. Yes. Sana meron kayong natutunan.